Magandang gabi. Nakikilala ko yung lalaking yon. Priblehiyo para sa akin na magsalita sa inyo ngayong gabi kahit dapat sana bukas pa at ginagawa ko ito sa ngalan ng mga tagapaglatala at kawani ng JNS. Hindi ko maipahayag ng sapat ang mataas kong paggalang kina Amelia, Josh, Katzen at Russell Pergament na wala rito ngayon, ngunit sana'y nanonood online. Napakahusay ng ginawa nila para mabigyan kami ng kakayahang kumilos. Hindi ko kayang ipahayad ng sapat ang mataas na pagtingin ko sa ating masisipag at magagaling na staff ng mga editor at reporter, magagaling na mamamahayag na karapat-dapat sa inyong suporta at palakpakan. At isang pribilehiyo para sa akin na pamunuan sila sa dakilang krusadang ito para sa pamamahayag. Ano ang layunin natin? Sino at ano tayo? Nandito tayo dahil ang pamamahayag ay isang propesyon na unti-unting nawawala. Nandito tayo dahil ang pamamahayag sa buong mundo, sa Estados Unidos at oo, pati dito sa Israel ay sa malaking bahagi ay nabigo. At sa mga nagdaang dekada, may bagong henerasyon ng mga tao na pumasok sa propesyong ito na hindi interesado sa katotohanan o sa mga facts o kahit sa mismong gawain ng pag-uulat. Naniniwala sila sa aktivismo, hindi sa pamamahayag. Naniniwala sila na ang kanilang ideolohiya na nakaugat sa mga mapanganib na kaliwang ideya tulad ng critical race theory, intersectionality at settler colonialism ang dapat magdikta ng kanilang isinusulat at inuulat. Dapat magdikta ng lahat ng bagay. At kung ang ibig sabihin nito ay magpakalat ng kasinungalingan tungkol sa iba't ibang paksa, lalo na tungkol sa Israel, kung ang ibig sabihin nito ay magpakalat ng dugo, mga paninirang puri, kahit yung pinakatawa-tawa, ipinakita nilang handa talaga silang gawin ito. Kaya naman ang tradisyonal na media, ang liberal na corporate media, ang tinatawag na mainstream media ay nabigo. At sa totoo lang, ganon din ang karamihan sa mga Hudyo at Israeli na media dahil nahawarin sila ng parehong sakit. At ano nga ba tayo sa JNS? Parte tayo ng bagong alon ng mga independenteng media na lumalaban sa ganyang trend. At tayo dito sa JNS ang nag-iisa sa mundong Hudyo na may sapat na tao, resources, at misyon para gawin yon. Iyan tayo. Iyan ang layunin natin. Iyan ang ating misyon. Pero haya ninyong sabihin ko rin kung ano ang hindi tayo. Hindi tayo katulad na makikita ninyo sa New York Times o CNN o kahit sa ilan sa mga kaibigan natin sa medyang Hudyo. Hindi tayo sila. At hindi rin tayo medyang sunod-sunuran sa anumang gobyerno o alinmang pangkat ng mga partidong pampulitika. Kami sa JNS ay nakatuon sa katotohanan ayon sa pinakamahuhusay na tradisyon ng marangal na propesyon ng pamamahayag. Nasira na ito nitong mga nakaraang dekada. Ngunit nananatiling mahalaga ito sa buhay ng mga malalayang republika at demokrasya tulad ng Israel at Estados Unidos. Tulad ng karamihan sa mga tagapagsalita dito, madalas din akong tanungin nitong mga nakaraang araw tungkol sa mga kaganapan nitong 1 o 2 linggo. Paano ito nakakaapekto hindi lang sa Israel, kundi pati sa ginagawa natin? Ang sagot ko ay pareho lang tuwing may nangyayari, mabuti man o masama, sa Israel o sa Estados Unidos. Tuwing may politiko, partido politikal o gobyerno na gumagawa ng anumang bagay na ikinasasaya o ikinagagalit ng ating mga mambabasa, ito ang sagot ko. Kami sa JNS ay hindi nakatuon sa mga partido at mga politiko. Nasa larangan kami ng pamamahayag, nasa larangan kami ng mga ideyang Hudyo. At ang aming misyon, ang aming trabaho ay pareho, kahit maganda o masama ang balita. Ganyan kami bilang tao. Ano ba ang pinaninindigan natin?
Ipinagmamalaki naming mga Zionista kami at ipinagmamalaki naming panig kami sa Israel, sa kalayaan, sa Amerika at sa kanluraning sibilisasyon. At ipaglalaban at paninindigan natin ang mga halagang iyon. Hindi gamit ang parehong taktika na ginagamit ng mga woke. Hindi gamit ang kasinungalingan at pagbaluktot. Makikita mo kapag binuksan mo ang New York Times o kapag nagbukas ka ng iba pang mga channel O nagbasa ng iba pang mga publikasyong Hudyo. Lalabanan natin ang mga kasinungalingang iyon. Hindi sa pamamagitan ng propaganda, kundi sa pamamagitan ng mga katunayan at katotohanan. Iyan ang ating tungkulin at iyan ang ginagawa natin araw-araw. Nasa laban tayong iyan araw-araw. At pagdating sa mga lider at mga partidong politikal at mga pamahalaan ng mga bansang mahal natin, susuportahan natin sila hanggat maaari. Tututulan natin sila kung kinakailangan. Iyan ang ating tungkulin. Kaya hayaan ninyong sabihin ko ito ng malakas at malinaw. At umiiral ito sa anumang takbo ng balita, sa anumang linggong, maari sana tayong nagtipon. Kung lumapit kayo sa amin para sa parehong uri ng pamamahayag na makukuha ninyo sa The Times o The Times of Israel o CNN o Channel 12 dito, nagpunta kayo sa maling lugar. Kung pumunta kayo dito para sa pampulitikang propaganda at panlilinlang kahit saan pa man ito nanggaling, nagpunta kayo sa maling lugar. At kung pumunta kayo dito, hindi lang para mapagtibay ang inyong mga pangunahing paniniwala, kundi para sabihan na ang iniisip ninyong masama ay hindi masama, na ang alam ninyong mali ay totoo pala. O hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, kung iniisip ninyong trabaho ko ang sabihin sa inyo na ang barya na nakita ninyo sa ilalim ng inyong unan ay inilagay doon ng Tooth Fairy, nagpunta kayo sa maling lugar. Nandito kami at mananatili kami dito upang itaguyod ang katotohanan at ang tunay na pamamahayag. Nandito kami para ipaglaban ang mahahalagang halaga ng sibilisasyong Hudyo. At isinasagawa namin ang laban na iyon gamit ang mga kasangkapan na ginagamit ng mga tapat na mamamahayag mula pa noong simula ng pamamahayag. Pagiging mausisa, katapatan sa etika ng pagsasabi ng totoo at pag-uulat at matibay na dedikasyon sa pagtuklas kung ano ang nangyayari sa mundo. Yulat ito sa inyo ng walang takot o kinikilingan upang magawa naming gawing mas may alam at mas handa ang aming mga mambabasa, tagapakinig at manonood. Upang maging mabuting mamamayan, mas mabuting Hudyo at matapang na mandirigma para sa mahalaga sa atin. Hindi namin palaging mapapasaya kayo sa mga mababasa, mapapakinggan o maririnig ninyo sa JNS. Ako, gaya ng palagi kong paalala sa mga tao, hindi ako nandito para magpasaya. Nandito ako para sa pamamahayag. Nandito ako para sa katotohanan at ganoon din ang lahat sa JNS. Hindi namin gagawin ng magsinungaling at sabihing katotohanan yon. Ipapaalam namin ang mga pangyayari, kaya alam ng aming mambabasa, tagapakinig at manonood na mapagkakatiwalaan kami. Higit pa dyan, alam namin na may malalim na pananabik ang publiko para sa mismong mga pagpapahalagang ito. Alam ng mga tao na paulit-ulit silang niloko ng mainstream media sa maraming issue, maging tungkol man ito sa COVID, sa halalan, o tungkol sa Israel. At alam din nila na ang mga institusyon ng mainstream media na dati nilang inaasahan para sa katotohanan ay hindi na lang basta hindi mapagkakatiwalaan, kundi bahagi na ng bagong uri ng mga mamamahayag na ang layunin ay hindi tunay na pamamahayag, kundi propaganda, groupthink at pagsupin sa mga sumasalungat at sa katotohanan sa ngalan ng mga mapanganib at di-liberal na neo-Marxistang mga ideolohiya na kalaban ng layunin ng kalayaan at ng mga Hudyo. Narito tayo dahil ang diwa ng pagiging Hudyo at isang mamamahayag na Hudyo ay laging pagtanggi na yumuko
sa mga idolo ng popular na kultura. Totoo iyon noong panahon ng mga Makabeo. Totoo iyon sa buong kasaysayan ng 2,000 taon ng pagkatapon at totoo pa rin iyon hanggang ngayon. Narito tayo upang labanan ang mga ideyang iyon. At tulad ng mga Hudyo na minsang lumaban sa Helenismo, tayo ngayon ay lalaban sa pulang berdeng alyansang Marksista-Islamista na nagsisinungaling. Lalabanan natin ang mga woke at ang wokeism at ang kanilang mga kasinungalingan. Kung mahalaga sa iyo ang laban na ito, alam mong mayroon tayong isang mahalagang pagpapahalaga sa JNS na kinakailangan hindi lang para ipagtanggol ang pamamahayag, kundi para ipagtanggol ang mga Hudyo. At iyon ay tapang. Ang tapang na magsabi ng totoo. Ang tapang na magsabi ng totoo sa may kapangyarihan. Ang tapang na magsabi ng totoo sa nakararami. At hayanin niyong sabihin ko, araw-araw tayong lumalaban dito at matagal nating lalabanan ito. Kahit ano pa ang sabihin ng kahit sino sa kaliwa, kanan, gobyerno o ng kahit sinong woke na propagandista. At sa kabila ng mga sinasabi nila, hayaan ninyong sabihin ko, tayo ang magwawagi sa laban na ito. Magwawagi tayo ng tapat gamit ang tamang mga pagpapahalaga at etika ng pamamahayag. Kapag nagwagi tayo at tiyak na magtatagumpay ang Israel sa katagalan, buong pananampalataya akong naniniwala rito. Hayaan ninyong sabihin ko pa ang isa pang bagay. Kami sa JNS ay narito upang iulat ito para sa inyo. Hindi kami kailanman mananahimik o susuko sa presyur na sumunod sa mga kasinungalingang ng inibabaw sa iba pang pamamahayag. Sa tulong ninyo, magpapatuloy kami. Ipinagmamalaki kong tumayo rito sa ngalan ng aming mga tagapaglafala, ng aming mga editor, ng aming mga reporter, ng buong staff namin ng masisipag na tao, upang sabihin na alam naming kailangan ninyo kami. Hindi namin kayo bibigwin. At mananatili kami rito hanggat kinakailangan, hanggat kailanganin. At salamat. At salamat sa pagbibigay sa amin ng kakayahan na maibigay sa inyo, mga taga-subaybay ng aming pamamahayag, ang inyong kailangan at ang inyong nalalaman. Ang mga mamamayan ng Israel at ang mga Hudyo sa buong mundo ay kailangang magtagumpay sa kasalukuyang digmaan ng impormasyon. Maraming salamat muli at magkikita tayo sa mga pahina ng JNS at sa aming YouTube channel. Inaasahan naming mapaglingkuran kayo ngayong taon, sa susunod na taon kapag muli tayong nagkita at sa mga taong darating pa. Maraming salamat!